Seksyon 1. Walang sinumang tao ang mawawalan ng buhay, kalayaan, o ari-arian ng walang tamang proseso ng batas, di maitatanggi sa sinumang tao ang pantay na proteksyon ng batas. Seksyon 2. Ang karapatan ng mga tao na maging ligtas sa kanilang mga katauhan, bahay, papeles, at mga ari-arian laban sa hindi makatwirang paghahanap at pagsamsam ng anumang uri at para sa anumang layunin ay hindi mapapawalang bisa, at walang search warrant o warrant of arrest ang maibibigay maliban kung mayroong malamang na dahilan na personal na matutukoy ng hukom pagkatapos ng pagsusuri sa ilalim ng panunumpa o pagpapatunay ng nagrereklamo at ng mga saksi na maaaring iharap niya, at partikular na naglalarawan ng lugar na hahanapin at ng mga tao o bagay na sasamsaman. Seksyon 3. Ang privacy ng komunikasyon at sulat ay hindi mapapawalang bisa maliban kung mayroong legal na utos ng hukuman, o kung ang kaligtasan o kaayusan ng publiko ay nangangailangan ng iba pa ayon sa itinakda ng batas. 2. Ang anumang ebidensya na nakuha sa paglabag sa seksyong ito o sa naunang seksyon ay hindi tatanggapin para sa anumang layunin sa anumang paglilitis. Seksyon 4. Walang batas ang ipapasa na nagbabawas sa kalayaan ng pananalita, ng pagpapahayag, o ng pamamahayag, o ang karapatan ng mga tao na mapayapa ang magtipon at manawagan sa pamahalaan para sa pagwawasto ng mga hinaing. Seksyon 5. Walang batas ang gagawin tungkol sa pagtatatag ng relihiyon, o pagbabawal sa malayang pagsasagawa nito. Ang malayang pagsasagawa at pagtatamasa ng relihiyosong propesyon at pagsamba, ng walang diskriminasyon o kagustuhan, ay palaging papayagan. Walang pagsusulit sa relihiyon ang kinakailangan para sa pagsasagawa ng mga karapatang sibil o pampulitika. Seksyon 6. Ang kalayaan ng tirahan at ng pagpapalit nito sa loob ng mga limitasyon na itinakda ng batas ay hindi mapapawalang bisa maliban kung mayroong legal na utos ng hukuman. Hindi rin mapapawalang bisa ang karapatan na maglakbay maliban kung ito ay para sa kapakanan ng pambansang seguridad, kaligtasan ng publiko, o kalusugan ng publiko, ayon sa maaaring itakda ng batas. Seksyon 7. Ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko ay kinikilala. Ang pag-akses sa mga opisyal na talaan, at sa mga dokumento, at mga papeles na may kinalaman sa mga opisyal na kilos, transaksyon, o desisyon, pati na rin sa mga datos ng pananaliksik ng pamahalaan na ginamit bilang batayan para sa pagbuo ng patakaran, ay ibibigay sa mamamayan, na papailalim sa mga limitasyon na maaaring itakda ng batas. Seksyon 8. Ang karapatan ng mga tao, kabilang ang mga nagtatrabaho sa publiko at pribadong sektor, na bumuo ng mga unyon, asosasyon, o lipunan para sa mga layuning hindi salungat sa batas ay hindi mapapawalang bisa. Seksyon 9. Ang pribadong ari-arian ay hindi kukunin para sa pampublikong paggamit ng walang patas na kabayaran. Seksyon 10. Walang batas na nagpapawalang bisa sa obligasyon ng mga kontrata ang ipapasa. Seksyon 11. Ang malayang pag-akses sa mga korte at mga katawang quasi-judicial at sapat na tulong legal ay hindi maitatanggi sa sinumang tao dahil sa kahirapan. Seksyon 12. Ang sinumang tao na nasa ilalim ng investigasyon para sa paggawa ng isang pagkakasala ay may karapatan na ipaalam sa kanya ang kanyang karapatan na manahimik at magkaroon ng karampatang at malayang abogado na mas mabuti kung siya ang pipili. Kung ang tao ay hindi kayang bayaran ang mga serbisyo ng abogado, dapat siyang bigyan ng isa. Ang mga karapatang ito ay hindi maaaring ipagwalang bahala maliban kung sa pagsulat at sa presensya ng abogado. 2. Walang pagpapahirap, puwersa, karahasan, banta, pananakot, o anumang iba pang paraan na nagpapawalang bisa sa malayang kalooban ang gagamitin laban sa kanya. Ang mga lihim na lugar ng pagkulong, solitaryo, incommunicado, o iba pang katulad na anyo ng pagkulong ay ipinagbabawal. 3. Ang anumang pag-amin o pagtanggap na nakuha sa paglabag sa seksyong ito o sa seksyon 17 ng batas na ito ay hindi tatanggapin bilang ebidensya laban sa kanya. 4. Ang batas ay magbibigay ng mga parusa sa krimen at sibil para sa mga paglabag sa seksyong ito pati na rin ang kabayaran at rehabilitasyon sa mga biktima ng pagpapahirap o katulad ng mga kasanayan, at sa kanilang mga pamilya. Seksyon 13. Ang lahat ng tao, maliban sa mga sinisingil ng mga pagkakasalang parusahan ng reclusion perpetua kung ang ebidensya ng pagkakasala ay malakas, ay, bago ang paghatol, maaaring magpiyansa sa pamamagitan ng sapat na mga piyansa, o mailabas sa ilalim ng pagkilala ayon sa maaaring itakda ng batas. Ang karapatan sa piyansa ay hindi mapapawalang bisa kahit na ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ay sinuspinde. Ang labis na piyansa ay hindi kailangang hingin. Seksyon 14. Walang sinumang tao ang dapat na panagutin para sa isang krimen ng walang tamang proseso ng batas. 2. Sa lahat ng pag-uusig sa krimen, ang nasasakdal ay dapat na ipalagay na walang sala hanggang sa mapatunayan ang kabaligtaran,
at dapat niyang tamasahin ang karapatan na marinig ang kanyang sarili at ang kanyang abogado, na ipaalam sa kanya ang kalikasan at dahilan ng akusasyon laban sa kanya, na magkaroon ng mabilis, walang kinikilingan, at pampublikong paglilitis, na harapin ang mga saksi ng harapan, at magkaroon ng sapilitang proseso upang matiyak ang pagdalo ng mga saksi at ang pagpapakita ng ebidensya para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-arraignment, ang paglilitis ay maaaring magpatuloy kahit na wala ang nasasakdal kung siya ay wastong naabisuhan at ang kanyang hindi pagdalo ay hindi makatwiran. Seksyon 15. Ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ay hindi dapat suspindihin maliban sa mga kaso ng pagsalakay o paghihimagsik kung ang kaligtasan ng publiko ay nangangailangan nito. Seksyon 16. Ang lahat ng tao ay may karapatan sa mabilis na pag-aayos ng kanilang mga kaso sa harap ng lahat ng mga katawang hudisyal, quasi-judicial, o administratibo. Seksyon 17. Walang sinumang tao ang dapat na piliting maging saksi laban sa kanyang sarili. Seksyon 18. Walang sinumang tao ang dapat na ikulong lamang dahil sa kanyang mga paniniwala at hangarin sa politika. 2. Walang sapilitang paglilingkod sa anumang anyo ang dapat umiral maliban bilang parusa para sa isang krimen kung saan ang partido ay dapat na wastong nahatulan. Seksyon 19. Ang labis na multa ay hindi dapat ipataw, ni ang malupit, nakakahiya o hindi makataong parusa ay dapat ipatupad. Ni hindi rin dapat ipatupad ang parusang kamatayan, maliban kung, para sa mga nakakahimok na dahilan na kinasasangkutan ng mga malulubhang krimen, ang Kongreso ay magbibigay ng batas para dito. Ang anumang parusang kamatayan na ipinataw na ay dapat bawasan sa reclusion perpetua. 2. Ang paggamit ng pisikal, psikolohikal, o nakakahiya na parusa laban sa anumang bilanggo o ditnido o ang paggamit ng mga hindi karapat-dapat o hindi sapat na mga pasilidad sa bilangguan sa ilalim ng mga hindi makataong kondisyon ay dapat na harapin ng batas. Seksyon 20. Walang sinumang tao ang dapat na ikulong dahil sa utang o hindi pagbabayad ng buwis sa ulo. Seksyon 21. Walang sinumang tao ang dapat na mailagay sa panganib ng parusa ng 2 beses para sa parehong pagkakasala. Kung ang isang kilos ay pinarurusahan ng isang batas at isang ordinansa, ang paghatol o pag-aalis ng parusa sa alinman ay magiging isang hadlang sa isa pang pag-uusig para sa parehong kilos. Seksyon 22. Walang batas na ex post facto o bill of attainder ang dapat ipatupad.